Kaalaman sa Greek mythology. Ang apoy. Ang Diyos na si Prometheus ay nagnakaw ng apoy mula sa mga Diyos. At ibinigay ito sa mga tao, na nagdulot sa kanila ng liwanag, init, at apoy na ginagamit sa kanilang lulutuing pagkain. Ang lindol. Nayayanig ang lupa sa tuwing ibinabagsak ni Poseidon, ang Diyos ng dagat, ang kanyang trident sa lupa. Ang pagsikat at paglubog ng araw. Hinila ng Diyos na si Helios ang araw sa isang gintong karwahe. Araw-araw, minamaneho niya ang karwahe sa kahabaan ng kalangitan, na nagiging sanhi ng pagsikat at paglubog ng araw. Ang bagyo, kapag nagagalit si Zeus, siya ay maghahagis ng mga kidlat, kulog, at ulan sa lupa. Ang panahon, si Demeter, ang Diyos ng mga panahon at agrikultura, ay lumikha ng mga panahon. Matapos ang kanyang anak na si Persephone ay kinuha ni Hades na Diyos ng underworld at dinala sa underworld sa loob ng 6 na buwan ng taon. Habang wala ang kanyang anak, sa loob ng 6 na buwan, lumikha si Demeter ng walang katapusang taglamig. Alam mo ba, na si Zeus ay anak ni Cronus sa kanyang kapatid na si Rhea na isang reyna ng mga Titans at kilala ding ina ng mga Diyos. Ang mga magulang naman nila ay sina Uranus na pinuno ng langit, at Gaia, na espiritu ng Earth, na mga panahong iyon ay tuyo na parang desyerto. Nagsimula ang kwento nila nang magpadala si Uranus ng mga patak ng ulan tungo kay Gaia. At dito nagkaroon ng buhay at sigla ang Earth, at dito na nagkaroon ng mga lawa at karagatan. At dahil sa mga anyong tubig na ito, nagsipagtubuan ang mga halaman, bulaklak at puno. Dahil sa pag-ibig nila, nakabuo sila ng mga anak na sina Rhea, na reyna ng mga Titan; Theia, ang Titan na Diyos ng mga ginto; Pilak, kilala ring ina ng araw at Diyos ng pangitain; Croes, isa sa pinakamatanong na Titan; Oceanus, isa sa pinakamalaking kapatid ng grupo, siya ang pinuno ng karagatan; Tethys, ang Diyos ng mga ilog at tubig tabang; Hyperion, ang Diyos ng sikat ng araw; Iapetus, Diyos ng mortalidad; Crius, ang Diyos ng konstelasyon, siya ang namamahala sa sukat ng taon; Phoebe, ang Diyosa ng buwan; Mnemosyne, Diyosa ng mga guro; Themis, pinamumunuan niya ang batas, kaayusan, at hustisya; at ang huli ay si Cronos. Alam mo ba, na nilunok ni Cronus ang kanyang mga anak sa dahilang, binalaan siya ng isang propeta na pababagsakin siya ng kanyang mga anak. Nang ipinanganak na si Zeus, naging mautak ang kanyang ina na si Rhea. Sa tulong ng kanilang ina na si Gaia, palihim na. Dinala ni Rhea ang sanggol na Zeus sa isang kuweba sa bundok, at doon ay iniwan. At agarang bumalik si Rhea kay Cronus na may daladalang bato na kasing laki ng sanggol at nakabalot sa tela, para maging replika ni Zeus. At agad itong nilunok ni Cronus sa pag-aakalang, ito ang kanyang anak na si Zeus. Samantala, sa kuweba ay nagpatuloy ang buhay ni Zeus kasama ang mga nymphs at kambing na nagngangalang Amalthea. At dito sa kuweba, nagpadala si Gaia at Rhea ng mga maliliit na sundalo na kilala sa tawag na mga Coretes, para bantayan ang labas ng kuweba. At sa tuwing umiiyak ang batang Zeus, dito ay nag-ingay din ang mga Coretes sa pamamagitan ng kanilang mga kalasag at espada, para malunod ang ingay na ginagawa ng batang Zeus, upang hindi ito marinig ni Cronus. Alam mo ba, na si Zeus ay lumaki sa kuweba, siya ay lumaking matipuno at malakas, sanhi ng kanyang mga magulang na mga Diyos. At sa takdang panahon, siya ay nagpasyang lumabas sa kuwebang kanyang naging tahanan, para harapin ang buhay sa labas ng kuweba, at para na rin harapin at magheganti sa kanyang ama na si Cronus. Sa pamamagitan ng paglason dito, fast forward tayo. Ang lasong ito ay sadyang napakalakas dahil sa lasong ito na isuka ni Cronus ang 5 anak niya na niluno noong mga nakalipas na taon, at kasama din dito ang batong inakala niya na ang sanggol na Zeus. Sa kahinaan ni Cronus dulot ng lason ay nilabanan siya ng mga batang Diyos na kanyang isinuka. At dito, ang trono ni Cronus na tituladong Diyos ng Sansinukob o Universe ay nangang-anim. Nagsama-sama si Zeus at ang mga batang isinuka ni Cronus na sila, Hestia, Demeter, Hera, Hades, at Poseidon, laban sa kanilang ama at mga Titan. Sa labanang ito, ay walang panig ang gustong sumuko, kaya tumagal ang digmaan ng dekada.
Upang mapalakas ni Zeus ang kanyang panig, siya ay nagdesisyon na palayain ang tatlong higanteng halimaw na ikinulong ng kanyang lolo na si Uranus sa lugar na kung tawagin ay Tartarus. Ang tatlong mga halimaw na ito ay may 100 na mga kamay, 50 ulo, kada isang halimaw, na kilala rin sa tawag na Hecatonch race. Alam mo ba, na nanalo ang panig ni Zeus sa digmaang tumagal ng dekada, dahil sa tulong ng tatlong higanteng halimaw na kung tawagin ay Hecatonch race. Sa dahilang nagpaulan sila ng mga bato mula sa tuktok ng bundok, tungo sa panig ni Cronus sa pamamagitan ng kanilang 100 na mga kamay. Dahil sa mga batong tumama sa panig ng kalaban, ay labis na napinsala ang panig ni Cronus, na siyang naging sanhi ng kanilang pagkatalo. At alam mo bang ang mga Hecatonch race ang nagpanday ng mga sandata para sa mga tatlong Diyos na ito? Thunderbolt para kay Zeus, Trident para kay Poseidon at Helmet naman kay Hades, na kaya siyang gawing invisible. Ang tatlong Diyos na ito ay naging mas makapangyarihan pa. Sa tulong ng mga sandatang ito, ay nagawa nilang ikulong ang panig ni Cronus sa Tartarus na kung saan dating nakakulong ang Hecatonch race. Ang tatlong Diyos na ito ang namuno sa mundo. Si Zeus ang naging hari ng mga Diyos. Pinamunuan naman ni Poseidon ang karagatan, at underworld naman kay Hades. Alam mo ba, na may 12 Greek gods ang nagtitipon sa isang palasyo na itinayo ng mga Cyclops sa bundok ng Olympus, ang pinakamataas na bundok sa Greece, para makita ng mga Diyos ang mundo sa ibaba nila. Ang bawat isang Diyos ay may iba't ibang tinataglay na espesyal na kapangyarihan at kakayahang magkontrol ng iba't ibang elemento, at bawat isang Diyos ay may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Halina at alamin natin ang kanilang mga posisyon. Zeus, ang hari ng mga Diyos; Hera, ang reyna ng Diyos, at asawa ni Zeus; Poseidon, ang Diyos ng karagatan, at kapatid ni Zeus; Demeter, ang Diyosa ng agrikultura, at isa din sa kapatid ni Zeus; Ares, ang Diyos ng digmaan, at anak ni Hera; Artemis, ang Diyosa ng pangangaso, at anak ni Zeus; Athena, ang Diyosa ng karunungan, at Diyos na nagmula sa ulo ni Zeus; Apollo, ang Diyos ng liwanag at musika, at anak ni Zeus; Hephaestus, ang Diyos ng mga panday at anak ni Zeus; Aphrodite, ang Diyos ng pagmamahalan; Dionysus, ang Diyos ng kasiyahan at pagtatanghal at isa din sa anak ni Zeus; at ang huli, ay si Hermes, ang mensahero ni Zeus, at isa din sa kanyang mga anak.